Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa finally ay nabigyan na po ng linaw at kasagutan mga kakimpaw tungkol po rito sa issue at intriga kay Chinita Princess na matagal na po pinag-uusapan ngayon sa social media mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers tungkol po sa mga previous update natin kay Kim and Paolo. Bilang pasasalamat sa walang samang pagsupport at pagtutok sa atin pong balita araw-araw. So narito nga po ang comment na napili natin basahin this morning. Shoutout po Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, let's break the record of MMFF history. Let's place KP as the top grosser, even Vice Ganda and Vic Soto joined forces in this MMFF. Pray lang tayo, mga kasama ko sa KP. Let's break the record of MMFF. Show to the bashers that we, KP fans, will make it a hit. Their movie in MMFF. You, Gandara, this Marting Machika is claiming na her Econin is more popular than Kim Pao. Oh, what a shame. Yung series nga nila na The Loyalty is making in the market. Really? Bakit no news about this series, The Loyalty Kim? Binubuhat sariling bangko ni Marting Machika. Gosh! MM or Marting Machika, wake up. Ikaw yung parating find the grade you inabot ni Kim na degree niya. Parehas lang kayo ni IS Car Recobar na pinalayas ni Paolo sa kampo niya kasi traidor siya. No heard about him. Ganyan ang mga taong namamangka sa dalawang tao para makita. So, ayan. Wag na po kasi kayong makinig dyan kay Marting Machika, Mr. Madaya, kung nai-stress kayo at hindi nyo gusto ang mga content niya. Alam nyo, sa kabilang punto, naiintindihan ko yung praises niya kay Janina at saka kay Echo. Idol niya yun, diba? Siyempre, pupurihin niya yun, mga kakipi. And wag na natin, kumbaga, pakalman pa kung ganun po yung standard or ganun yung, ganun taas ang tingin nila sa kanilang idol, mga kakimpaw, ano po. Kasi ganun din naman kataas ang tingin natin kay Kim and Paolo. Pero yun nga lang, may karapatan naman kasi tayo kasi kitang-kita naman talaga, mga kakimpaw. Yung kasikatan ni Kim and Paolo, hindi na natin kailangan ipagmayabang sa totoo lang kasi nakikita ng lahat ng netizens ng buong mundo actually. Kitang-kita din na natin kailangan mag-ingay. Sadyang yung suporta lang natin kay Kim and Paolo sapat na para dumagundong ang pangalan ng Kim Pao. Hindi na natin kailangan gumawa ng issue. Ano ba? Charot. So, kung kiniklaim nila na masikat sila, di wow. Yun lang yun, mga kakipi. About naman sa MMFF, mga kakimpaw, nako, ayan na nga. Sana kayanin natin, mga kakimpaw, na mag-top grosser yan, na mag-number 1 talaga sa takilya. Ang MMFF entry nila Kim and Paolo, nako, pinagdarasal ko yan. Ayoko kasing magyabang, mga kakimpaw, at talagang siguradong-sigurado na sila talaga at kayang talunin si Bossing Vic at saka si Vice. Ipinagdadasal ko na lang talaga, syempre, di ba? Ang hindi po magpakakampante ang isa po sa susi talaga, mga kakimpaw, para maipanalo, number 1 natin sa takilya ang movie ng Kim Pao. Tulungan lang tayo, mga kakipi. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa buntis issue ni Chinita Princess. Sabi dito, huy, bakit hindi pa tapos yung buntis issue na yan kay Kimi? Pero sa totoo lang, gusto ko talaga buntis siya.
Kasi deserve niya magkaroon ng happy big family. Lalo na ganda ng combination nila ni Paolo. Tapos swerte din sa movie yan. Kung for real na pregnant. Last day of voting na for Kim. So na-post niya to nung nakaraan pa mga kakimpaw na ngayon lang natin nabasa. But anyway, agree ako doon sa sinabi niya na grabe ang combination. Super ganda. Combination ni Kim and Paolo Avellino. Kung magkakaroon po sila ng family. Deserve mga kakimpaw. Kasi ang ganda ng combination nila. Tapos pinagpala pa si Kim and Paolo Avellino. O diba? Nai-imagine nyo na ba yung jeans ng Kim Pao? Parehong magandang lahi, parehong chinita, parehas singket, di ba mga kakimpaw? Tapos si Paolo, mahusay kumanta, si Kim, mahusay sumayaw. Magaling po silang umarte, magaling na artista, very humble, both mga kakimpaw. Tapos si Paolo matalino, si Kimi napaka-madiskarte mga kakimpaw talaga niyan, and they are both swerte. As in talagang yung combination ng kimpaw na to perfect 100%, kaya pwedeng magparami ng lahi mga kakimpaw. Agree ako na deserve ni Kimi ng happy big family kung gusto ni Kim, kasi mukhang si Kim Chiu gusto niya one is enough parang kay Kim eh. Well, tingin ko lang naman kay Kim one is enough. Pero mas maganda sana kung happy big family. Para naman dumami ang lahi ng isang Chinita princess, di ba? Yung mga gayang lahi dapat ang dumadami. Yung mabait, magagandang lahi, mabubuting lahi. Yan ang dapat na dumarami sa lipunan, hindi yung masasamang tao. Kung sino pa man din yung walang ambag sa lipunan at salot lamang, siya pang maraming lahi. Sus ko. Charot, bakit napunta na tayo sa usapin niya? Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa binulgar ni Christopher Min sa kanyang latest vlog, mga kakimpaw, hinggil po kay Chinita Princess. So, eto nga po ay patungkol sa pagbubuntis di umano ni Kimi. Sapagkat si Kimi nagsalita na nga di umano sa kanyang issue na to, mga kakimpaw, kung saan hindi raw dapat pag-usapan or pagchismisan ang tiyan ni Kimi, mga kakimpaw, dahil ang umbok sa tiyan ni Kim ay tanging petticoat lamang. Ginagamit yun sa mga dress, mga kakimpaw, di ba? So, yun lang daw po yun. Wala pong dapat na pagchismisan na buntis. Walang katotohanan na buntis si Kim Chiu. Yan ang pahayag di umano ni Chinita Princess. So, basahin nga natin tong source ni Christopher Min, si Showbiz Buzz, mga kakimpaw. Ito kasi yung kanyang pinakitang source, mga kakipi, sa pahayag ni Kim. Sabi dito, tuluyan nang nagsalita si Kim Chiu upang linawin ang matagal ng usap-usapang buntis umano siya sa gitna ng sunod-sunod na espekulasyon sa social media. Diretsahan ng ipinaliwanag ng aktres ang totoong dahilan kung bakit tila may umbok ang kaniyang tiyan sa ilang larawang kumakalat online. Para sa marami, ito na rin marahil ang una at huling pagkakataon na sasagutin niya ang naturang issue. Ayon kay Kim, wala umanong katotohanan ang mga bali-balitang siya'y nagdadalang tao. Aniya, the bulge in my tummy is just from the petticoat of my gown. So don't gossip about me. Because in Cebu, usap means to chew, to eat, and get full. Not to talk and gossip about the petticoat I'm wearing. Sa kanyang pahayag, malinaw niyang ipinaabot na ang umbok na napansin ng ilan ay dulot lamang ng suot niyang petticoat at hindi ng pagbubuntis. Marami sa kanyang mga tagahanga ang agad na tinanggap ang paliwanag ng kapamilya actress bilang pagpapakita ng kanilang suporta at paniniwala sa kanyang sinabi. May isa ring netizen sa nagsabi, yan kasi makita lang na nakaumbok sa puson, buntis na agad ang hatol.
Gayunpaman, marami din mga netizens na hindi pa rin tuluyang nawala ng pag-asa na balang araw ay magkatotoo ang matagal ng issue. Kabilang sa mga tinatawag na Dilulo fans ang nagbiro ng wait for another month. May ilan din natatawang tinanggap ang paliwanag ni Kim. Sa huli umaasa ang maraming tagahanga na ito na ang magiging wakas ng mga haka-haka tungkol sa personal na buhay ni Kim Chiu. Sa halip ay magbigay ng iba't ibang interpretasyon sa mga larawan o video na kumakalat online, mas makakabuting hintayin na lamang ang anumang opisyal na pahayag mula mismo sa aktres hanggang sa ngayon, malinaw ang kanyang mensahe na ang nakita ng publiko ay petticoat lamang at hindi senyales ng pagbubuntis. Nagbiro pa nga po si Christopher Min, mga kakimpaw, na kailan niya ipapanganak ang petticoat baby, mga kakipi. So ibig sabihin talagang hindi po buntis si Kim Chiu. Pero yung iba, ginigiit talaga to, mga kakimpaw, kaya hindi natatapos kahit meron ng ganitong pahayag si Kim. Kasi meron din pong ilang mga kuha si Kim na hindi naman siya nakadress, pero nakaumbok pa rin talaga ang kanyang tiyan. Naka-crop top, kahit nga naka-crop top si Kim, halata rin po ang tiyan na nakaumbok, mga kakimpaw. Kaya hindi po tinatantanan ang issue na to, mga kakimpaw. And ang paliwanag ni Christopher Min hinggil dito, marahil daw po kasi busog lang si Kim Chiu or bad angle. Hindi po professional photographer ang kumuha ng picture. Mga stolen shot lang, kaya ang sama ng anggulo, ang pangit ng kuha, ganyan. Hindi naman may iwasan kapag busog na umumbok talaga ang tiyan, diba, mga kakimpaw. So, yun yung paliwanag hinggil dito, mga kakipi, ni Christopher Min. Pero tinatapos nga niya ang issue na hindi buntis si Kim Chiu. So, ayun, I hope na nakatulong ito para masagot ang inyong mga katanungan hinggil dito sa pagdadalang tao di umano ni Kimi. Kasi ang dami talaga nag-aabang ng kasagutan. Ang dami pong gustong malaman ang katotohanan. So, nagsalita na si Christopher Min hinggil dito. And ayun na nga, mga kakimpaw, hindi daw buntis si Kimi. Pati po yung kasal na si Kim sa US, itinanggi rin di umano yan ng kampo ni Chinita Princess, ng pamilya ni Kim. So, walang kasalan na naganap sa US, walang may papakitang pruweba or ebidensya na kinasal si Kim sa US. So, ekes na daw po iyon, mga kakimpaw. So, anong inyong palagay dito, mga kakipi? Naniniwala po ba kayo? Or ito po ba ay sapat na sa inyo para tigilan na ang buntis issue na yan? Kasi klaro, mga kakimpaw, na hindi daw buntis si Kim. Sabi pa ni Christy, bakit ngayon lang daw nagsalita si Kim? Marahil ay nakisakay muna sa issue kasi gano'n naman talaga. Good or bad publicity, it's still publicity. Ayun lang nilinaw ang katotohanan. So, wala tayong magagawa doon. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod dating mga chika. Maraming salamat at ingat po palagi.